Samantala, aminado naman po at nagsisisi nga itong pulis na ito si Fredelyn Alayon na sa kanyang nagawa at lumalabas sa investigasyon na binuksan nila ang sasakyan ng Korean National at pagkatapos ay may tumawag dito sa Korean National na ito kung saan sinasabing napulot ang passport at ipinatutubos ng libu-libong piso ang halaga. Kinilalang suspect na si PO1 Fredelyn Alayon ng Regional Public Safety Battalion ng NCRPO. Kasama niyang nadakip ang kasabwat umanong si Dennis Rojo. Alas 6 nitong Sabado nang buksan ng mga sospek ang Starex van na nakaparada sa Malate. Kinabukasan tumawag ang mga sospek para ipatubos ang passport ng Koreano sa halagang 20,000 pesos. Pero sa pakikipagtawaran ng biktima, nagkasundo sila sa halagang 7,000 piso. Nakuha sa dalawang sospek ang marked money, mga susing pambukas ng kotse at passport ng biktima. Pero hindi na nabawi ang iPad, cellphone, 10,000 piso at 70,000 na won ng biktimang si Jai Wanko. Depensa naman ng pulis, nagawa niya lang ito para matulungan ang kanya kinakasama na nabiktima ng illegal recruiter. Itinanggi naman ng kanyang kasama na may kinalaman siya sa krimen. Naharap ang mga sospek sa kasong theft, robbery at extortion. Sa puntong ito po, makakasama po namin si Police Superintendent Robert Po, ang Deputy Director for Operations ng MPD. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po, Jiggy. Ito pong suspect na ito, yung dalawa po, paano po sila na-aresto ng MPD? Ang pagkaka-aresto ay bungad ng kanilang paghahangad na muling kumita sa krimen kanilang nagawa. Sila ay tumawag sa kanilang nabiktimang Koreano at pinapatubos nga yung kanyang passport sa halagang 20,000. So, nagkasundo sila at nung Koreano na magpapalitan ng pera at ng passport sa halagang 7,000. So noong November 5 na nagkasundo sila na magpalitan nga ng passport at pera ay nagsagawa ng entrapment operations ang ating mga pulis dito sa Manila Police District para mahuli itong dalawa. Meron ho bang pattern na matagal nang ginagawa itong pulis na ito, si Alayon at itong kanyang kasamaan? Wala po tayong nakikitang dating ginagawa ito ng pulis, ano? Wala tayong ebidensyang ganon. Pero dito sa Malate at Mabini area, meron tayong mga ilang kaso ng mga piklak o bukas kotse nangyari dyan sa nakaraang mga 3 buwan. Meron tayong 3 insidente rin na tinitingnan. Although we cannot say that the same as suspects natin, atin pong inimbestigahan ng mas malalim ang kanilang partisipasyon. Isa sa mga payag po niya kanina nahihiya siya sa organisasyon, sa buong kapulisan at nagawa niya, nabahiran daw niya yung pangalan. Pero kayo ho ba nararamdaman niyo na may simpatsya yung organisasyon para sa kanya? Wala po akong nararamdamang sympathy or even kind words for him. Nakita ko yung itsura niya kanina, no? Hindi naman mukhang pulis, mukhang taong grasa. So yung kanyang pagiging itsura lang at yung pagkahuli sa kanya nung inabot sa kanya yung marked money ay suot-suot pa niya yung pulis. So madaling sabi, kung hindi man siya nahuli at naibalik niya yung passport at nakuha niya yung 7,000 na hiningi niya sa Koreano, ibig sabihin lang nun ay nagpapakilala siya sa Koreano, siya ay isang pulis. Kung hindi siya nahuli, lalong kahiyahiyang organization sa mga Koreano o sa mga other victims na nabibiktima lang kung sakasakali. Opo, gaano kabigat po ang kaso na kinakaharap niya ngayon? Ang criminal charge na kanilang inabot ay 3. Una ay theft. Yung unang ginawa nila ay pagbukas ng sasakyan ng Koreano. Pangalawa ay robbery through extortion. Yun yung kanilang pagtawag sa Koreano at pinapalit ng pera yung passport. And then yung pangatlo ay yung violation ng Article 304 ng ating Revised Penal Code or possession of picklocks or similar tools. Ano? Yun ay sa criminal charges lang na kanilang hinaharap. Pero itong si PO1 Fredelyn Alayon, mas mabigat po ang kanyang hinaharap na kasong administratibo. Ayon na rin sa maigpit na pinagbibili ng ating regional director, si Director Espina, ang lahat ng mga grave misconduct na ginagawa ng ating pulis ay kinakailangan na marisolba within 30 days. So ang kanyang nagawang kasalanan ay punishable by dismissible from the service. Opo. At panghuling katanungan po, ito na naman, PO1, bagitong pulis yung sangkot dito. So ano po ba talaga ang dapat gawin sa training
bago sila isabak? Matagal ko na rin sinasabi sa ating mga officers dito sa Manila Police District at sa mga kapulisan, lalong-lalo na pag kami nagtitipon-tipon, na maski anong gawin nating seminar, training, or religious meetings and everything, kung ang talagang na-recruit nating pulis ay mula pa noong bata ay hindi na maganda ang moral and character foundation, ay mahirapan tayong baguhin. So, I think there's a need to really strengthen our recruitment process. Kasi ang training, seminars, and everything will not really change a man's thinking or character na simula pa nung bata ay talagang ganun na. Okay, maraming po salamat. Si Police Senior Superintendent Robert po, Yes, okay. Deputy Director for Operations ng MPD. Maraming po salamat.